Hello guys! Welcome back sa aking channel. And for today's video, pag-usapan natin ang tungkol sa mga medicine o kaya tungkol naman sa pharmacy. So ano bang ibig kong sabihin guys? Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe para naman updated kayo sa next nating mga happenings at ang ating mga new uploads. Sa mga nakasubaybay na sa aking unang channel, so alam nyo naman guys na halos puro information yung ating sinishare. And for today's video nga, ang isishare ko sa inyo ay ang tungkol sa pag-order ng medicine. What if nasa bakasyon kayo, nasa malayong lugar kayo dito sa Croatia at kailangan nyo ng medicine, pero malayo kayo sa inyong doktor. So ano ang dapat ninyong gawin? Dito kasi sa Croatia ay naka-systemize sila. Ibig sabihin, pag kailangan mo ng gamot, either pupunta ka dun sa doktor mo or tatawag ka sa doktor mo para bigyan ka ng order through sa inyong medical insurance card. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang hitsura ng aking insurance card. So, ito yung primary insurance card. Ganito ang hitsura niya. At ito naman yung ating pangalawang insurance card. Kulay orange siya. Sa mga nagbabalak pumunta dito sa Croatia at sa mga nandito na sa Croatia at wala pa kayong alam about sa inyong medical insurance card, ayan, panoorin nyo guys yung aking unang video para dito. Ilalagay ko yan sa description below. At ano ba ang coverage nito? Ayan, makikita nyo din yan sa aking videos. Ito nga guys, dahil nangangailangan ako ng gamot at malayo ako doon sa aking doktor ngayon dahil nasa bakasyon ako. So tumawag ako sa kanya kahapon para ako ay orderan niya ng gamot sa aking card. So, i-check natin today kung pumasok na nga ba ang ating order na gamot. Take note nga pala, kahit sa ang pharmacy, ipakita nyo lang ang inyong card, kikita na ng pharmacist yung order ng inyong doktor. Minsan naman, pwede rin kayong pumunta sa doktor ninyo at susulatan lang kayo ng prescription doon sa papel. Kung kayo naman like magbabakasyon sa ibang place or uuwi ng Pilipinas at may gamot kayong iniinom dito, bibigyan kanya ng papel na pirmado niya. Doon yung makikita yung kanyang order. Yun lang ang dadalhin nyo sa pharmacy. Like normal prescription lang din naman yun sa Pilipinas. Yun nga lang dito medyo high-tech sila. So sa card lang. Pag yun dinala mo sa pharmacy, makikita na agad yung inyong gamot. Sa case ko kasi, ang doktor ko ay nasa malayong lugar. So ngayon, i-check natin doon sa pharmacy kung nandoon na nga ba yung order. Kasi without order, hindi ka talaga makabili ng gamot. At take note pala, yung gamot na sinasabi ko sa inyo, yung maintenance na yan, free lang siya kung meron kang additional insurance. Pero syempre, mura lang din naman siya mabibili dahil nga may insurance tayong binabayaran dito. Yung mga employer natin ang nagbabayad pero kaltas iyan sa ating mga sweldo. So parang tayo din naman ang nagbabayad ng insurance na yan. At kung gusto mo naman kumuha ng bagong insurance, yung additional, yung extra, pwede rin naman. So magkano? Nasa 9 euro siya mahigit. O, parang nasa around 600 pesos sa Pilipinas yung ating monthly extra insurance. Ang kagandahan nga lang ng extra insurance ay wala ka talagang babayaran. Sa dental, sa paubigay mo, sa mga mammogram, kung anong mga test yan, laboratories, lahat, free talaga siya. Hospitalization mo, free din siya. So kung magtatanong kayo kung ano lang pala ang covered doon sa insurance na binabayaran natin yung regular, so, discounted yung ating mga hospitalization, discounted din yung iba nating mga check-ups, yung ating laboratories. So, yung iba din naman free din.
Sa gamot naman yung iba, discounted, yung iba naman medyo mahal, yung iba naman medyo mura. Depende kasi yan guys kung anong klaseng gamot. So tara, samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba at ano ang hitsura ng kanilang pharmacy dito sa Croatia. So napakalamig na hapon guys. Lalakad lang tayo. Hindi na ako nagsasakyan kasi malapit lang naman. So dito meron silang maliit na convention center. Ito naman coffee shop. At ayun yung church. Mula sa bahay yan, tanaw na tanaw yung church bell tower na yan. So ito yun. Dom pala. Dom Culture. Dom Culture. At ito naman yung coffee bar center. So ngayon napakalamig kaya wala ganun tao. So ayan, kung pansin nyo itong mga puno na to, walang mga dahon talaga. Pero pagdating ng springtime like March, ayan, mag-umpisa na yung mamumulaklak, din magdadahon. So doon tayo pupunta sa may cross na yan na green. Yan yung maliit na pharmacy. So ayan yun, yung may green na cross. At dito naman nakaturo, ayan, Ljekarna. So ito yun, mababa tayo doon. Pansin nyo guys, may mga snow pa dito, may mga ice na hindi pa nalulusaw. Sobrang lamig talaga. So ayan, dito tayo papasok sa may pinto. At yun, nakabili na nga tayo. Na-orderan ng ako ng doktor natin. So, ayan yung simbahan. Ayan, tayo ipawi na. Sarado lang yung simbahan nila. Pero pwede naman sigurong pumasok. At sa labas ng simbahan, ayan, meron pa rin dito. Hindi pa nila natanggal. So, ito yung decoration ng Christmas. So, may natira pa. Yan, hindi pa nila natanggal. O, literal talaga sila guys na mga damo, dayami yung ginagamit nila sa kanilang Belen. And of course, yung fresh din na Christmas tree. Yung mga ginagamit nila dito. At ito namang puno na to, yung Christmas tree na to, literal talaga na Christmas tree. Buhay na buhay guys. Yan, may mga nakalagay pa na Christmas lights. Hindi pa nila tinanggal. So dito yan sa harap ng simbahan. At ito yung connection ng electricity para sa Christmas lights. So ang ganda dito pag gabi. Tayo iuwi na at nakuha naman natin na yung gamot na kailangan natin. At napakalamig talaga. So, yung iba may mga decoration pa ng Christmas season na hindi pa natanggal. At ayan nga, napakita ko na sa inyo anong hitsura ng ating pharmacy dito sa Croatia. Diba? Ljekarna ang tawag nila dito o kaya Pharmastia. So guys, maraming salamat po sa patuloy niyong support sa aking channel. Kahit dun sa unang channel pa lang hanggang nakalipat nga tayo dito sa pangalawang channel. At puro information pa rin yung ating isi-share dito bukod sa ating personal vlogs tungkol sa mga stores, sa mga infrastructure dito sa Croatia. Maraming salamat po sa inyong support. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button guys para naman tuloy-tuloy tayo makagawa ng ating mga content. And that's all for today. See you on my next video. Bye-bye!